Hello mga Frenny, dahil mahal siya bilhin dito sa yung mga nakabote, mahal siya kasi nga medyo matrabaho gawin. Nag-crave kami ni Bunso ng sinantulan or ginataang santol at ayan, bumili tayo ng 1 kilo lang kasi first time namin magluto nito. Ayan, first time magluto, tapos eto na ang ginawa ko ay sinangkot siya or pinagmantika ko ng konti yung liempo para doon na rin tayo maggigisa. Pero hindi ko naman siya tinusta. Gusto ko malambot pa rin siya. Ayoko siya ng tostado. At ayan na nga, yung nagmantika na siya. Hinango muna natin yung liempo. Tapos maggisa na ng bawang at saka ng sibuyas. Yung mga friendly, gisa-gisa lang tayo. Medyo mabagal yung aking sous chef. Ayan. Kaya medyo kinakat-kat na natin. Mabagal kumilos yung sous chef natin. Ayan. Gisa na rin natin yung sibuyas. Ayan. Tapos halo-halo lang. Syempre, madali lang pala. Akala ko mahirap lutuin tong kaya hindi ako nagluluto. Kasi nga, dati may nagpasalubong sa amin ng thank you nga pala Ate Dalen Charis. Ayan. Nilagay uli natin yung liempo, ginisa uli natin. Tapos para nilagyan ko na nga pala yan ng konting asin nung medyo pinakuluan ko siya ng konti nung pinagmantika natin. Tapos eto na yung yung ginadgad natin na santol. Dahil yung iba kasi pinipigaan nila. Pero dahil tamad kami ni Bunso, ayan, hindi na namin pinigaan. Kaya ayan na yung ating santol, nilagay na rin natin. Tapos medyo sangkot-saning natin ng konti para naman malasahan na yung baboy. I mean, magka-flavor na siya kahit paano. Gisa-gisa lang ng halo-halo lang natin. Kumbaga ay mekos-mekos natin siya. Tapos lagyan natin, ayan, si Bunso nga pala yung nagluluto dahil siya yung nag-crave, siya na rin bumili, siya na rin magluto. Syempre ina-assist lang natin ng ating sous chef. Tapos maglagay daw ng 2 kutsarang bagoong, pero dinagdagan namin yan, ginawa naming 4 yata na kutsara o 5. Kasi syempre hindi mo naman kaagad-agad dapat dadamihan. Titikman-tikman mo muna para tawag dito. Kasi pag sobrang alat, mahirap i-adjust. Yung kung matabang, pwedeng paunti-unti ang dagdag. Tapos yan, lagay na natin ang ating sili. Yan, dahil tamad nga, ginupit-gupit niya na lang yung sili direkta sa kawali. Yan, ginupit-gupit niya lang dyan. Tapos, tinigil niya yung sabi niya, ay, nakalimutan natin gata, dapat muna. Ayun, tinigil niya muna. Pero nilagay namin lahat yung sili na yon. Hindi kasi kami masyado maanghang kumain. Kaya 2 lang yung nilagay namin. Tapos nilagyan ng gata. At dahil tamad nga kami, yun na lang gata sa pouch ang binili namin. Hindi na rin kami nagpiga-piga ng gata. Pero actually, siya, masarap naman siya yung gata na yan. Talagang gatang-gata talaga siya. Ayan. Nilagay muna namin yung isa, pero sabi ko parang kulang pa. Parang hindi siya magmamantika ba? Kasi masarap dun sa sinantulan or ginataang santol ay medyo nagmamantika na siya. Ayan, kaya dinagdagan namin ng isa pang gata. Yung bang nagmamantika na galing sa gata ng nyog. Yung parang ang tawag nun, pag inigam mo siya, parang nagmamantika na siya. Ayan, dinagdagan na nga natin ang ating ginataang santol. Tapos lagyan lang natin ng konting suka. Wala pang isang takip yan. Para iwas panis ba. Ayan. Tapos, syempre, bilang ako ay ganun talaga magluto, nilagyan ko ng tubig yung mga pouch at inanlawan natin. Sayang naman kasi para pandagdag pa rin yun ng lasa. Tapos, after nating mahalo, takpan natin siya para hanggang sa umiga na siya. Tapos, ayan, tinikman na namin kung tama na yung lasa. At eto na ang ating sinantulan or ginataang santol. Yeah, mga Frenny, ang ating ginataang santol. Cooking is easy with Frenny.